Pag-usapan naman natin sa video na ito guys, no, kung ano nga ba ang panganib na hatid sa atin ng pag-inom natin ng leftover na tubig na iniwan yung walang takip tapos iniinom niyo ulit no pagdating ng umaga. Halimbawa, nauhaw kayo, ang ginagawa niyo ay iniinom niyo yung tubig na iniwanan niyo na walang takip, no? Ang hindi niyo alam na yung tubig na yan pwede yang i-access ng mga witches para i-curse kayo. At yung tubig na yan, pwedeng mag-deposit yung demons dyan ng substance para ma-poison kayo spiritually, para malason kayo spiritually, no? At yung tubig na yan, pwede yang maka-absorb ng bad energy. Halimbawa, yung bahay ninyo, ay maraming mga toxic na nakatira dyan. Halimbawa, ay may mga tao na magagalitin, may mga tao na nag-i-engage sa lust, may mga tao na nag-i-engage sa pornography, or kung ano man yang mga negativity ng tao na kasama ninyo dyan sa bahay ay maa-absorb ng tubig ninyo. At halimbawa, may spiritual warfare na nagaganap sa malapit sa area ninyo, halimbawa sa kapitbahay ninyo, under attack siya, nakaka-experience siya ng spiritual warfare, maa-absorb ng tubig ninyo yung spiritual warfare na dinadanas ng kapitbahay ninyo. Ganon ka-sensitive yung tubig, no? Kaya niyang i-absorb yung mga negative na energy. Nakaka-absorb siya ng atmosphere, nakaka-absorb siya ng energy, kaya dapat ay pakaiwasan natin na huwag tayong uminom kapag ang tubig natin, iniwanan na natin na walang takip yan, magdamag. Huwag na nating inumin yan kasi hindi natin alam kung ano ang nangyayari dyan. Kasi alam naman natin, halimbawa ikaw, targeted ka ng mga witch na ito, lalo na sa atin na mga Christians, kasi tayo talaga targeted tayo ng kingdom ng darkness, no? Alam naman natin na kaya nilang pumasok sa tahanan natin through astral projection. Kumbaga, espiritu lang nila ang pumapasok, hindi kasama yung katawan, iniiwanan nila yung katawan nila sa bahay, di ba? Yung mga witch, may kakayahan silang ganon. Pumapasok sila sa tahanan natin, pinoproject nila yung sarili nila through astral projection. Espiritu lang ang pumapasok. Tapos kapag nakitaan nila yung bahay ninyo na may tubig kayo, halimbawa nakapatong sa mesa or nakapatong sa gilid ng higaan ninyo, tas walang takip, pwede nilang i-curse yan, di ba? Para mapahamak ka. At ang demons na to, alam naman natin, lalo na talaga yung tubig na iniwanan nyo ng, halimbawa inabutan ng alas 12 ng hating gabi hanggang alas 3 ng umaga. Alam naman natin na yung mga ganong oras ay witching hour yan. Tinatawag na witching hour yan. Kumbaga sa ganong oras active ang kingdom of darkness. Sa ganong oras sila nagsasagawa ng operasyon nila. Sa ganong oras sila nagpe-perform ng mga rituals nila. Sa ganong oras sila gumagala para maghanap ng mga believers na bibiktimahin nila, no? So active ang kingdom ng darkness sa ganong oras. Kaya napakadelikado kung ang yung tubig ninyo, pagdating nila sa bahay ninyo, naabutan nila na may mga uncovered kayo na tubig na nasa baso tapos iniinom ninyo kinabukasan. Ang mangyayari sa tubig na yun ay magiging contaminated spiritually yun. Diba? Magiging marumi siya spiritually kapag ininom ninyo yun. Halimbawa, nagising kayo ng madaling araw. Tapos nakaramdam kayo ng uhaw. So ngayon, naalala ninyo na may tubig kayong iniwanan na hindi nakasara bukas. Iinumin nyo ngayon. So ngayon, pagkainom ninyo, matutulog kayo ulit. Ang mangyayari sa inyo, makaka-experience kayo ng bangungot, makaka-experience kayo ng bad dreams, mga evil dreams ang mai-experience ninyo, no? Tapos, paggising ninyo sa umaga, makakaramdam kayo na parang hapong-hapo yung katawan ninyo, makakaramdam kayo na parang na-drain yung energy ninyo, makakaramdam kayo na parang wala kayong strength, wala kayong energy para umpisahan yung gawain ninyo sa maghapon. At kung kayo ay Christian kayo, wala na kayong gana magbasa ng Bible, wala na kayong gana mag-pray dahil parang wala na kayong energy para gawin yon. At saka hindi kayo makaka-concentrate kasi yung contaminated na water, ininom ninyo, yun ang magiging dahilan para ang isip ninyo ay mabalutan ng pagkalito, di ba? Ma-cloud siya ng confusion yung isip ninyo. Kasi nga, kapag kinurse nila yung tubig na yon, nag-assign sila ng demon dyan sa tubig na yon. Yung demon na yon ang magtatrabaho sa isip ninyo para yung isip ninyo ay mawala ng clarity. Makaramdam kayo ng confusion ngayon, magkaramdam kayo ng pagkalito. So ngayon, kapag kayo nagbabala kayong mag-pray, hindi na kayo makakonsentrate, hindi na kayo makapag-focus sa pag-pray ninyo kasi nabalutan na ng pagkalito ang isip ninyo. Ganito ang gagawin sa atin ng contaminated na tubig na ito, no? Kaya dapat mag-ingat tayo, pakaiwasan natin na wag nating mainom itong mga contaminated na water na to na na-access na ng demons, na-access na ng witches para ipahamak tayo, no? Sinong mag-aakala na sa pamamagitan ng simpleng pag-inom natin sa tubig ay mapapahamak na pala tayo, no?
no? Akala natin safe lang inumin yung tubig kasi nasa loob naman ng bahay natin, di ba? Tayo lang naman ang tao, ay wala namang tagalabas na nandoon. Akala natin safe lang, okay lang na inumin. Ang hindi natin alam, yung iniisip natin na hindi mapanganib na inumin ay yun pala mismo ang gamitin sa atin ng mga kaaway natin, yun pala mismo ang gamitin sa atin ng demons at ng witches para tayo ay mapahamak. Sa pamamagitan ng contaminated na tubig na yon ay pwede tayong magkasakit, di ba? Kung ano mang incantations, kung ano man yung curse na diniposito nila dyan sa tubig na yan, ay yun mismo ang mangyayari sa inyo. Halimbawa, ang incantations or ang curse na diniposit nila dyan sa tubig na yan ay para magkasakit ka, bigyan ka ng sakit. Magkakasakit ka talaga nang hindi mo alam kung ano ang dahilan, di ba? Kapag nagpa-doktor ka kasi ang sakit na likha ng witchcraft ay hindi yan madidetect ng doktor. Magtaka ka na lang, alam mo talaga sa sarili mo may sakit ka, pero kapag nagpagamot ka, hindi madidetect, hindi yan malalaman ng doktor ang sakit na mula sa witchcraft. Kaya dapat lang talaga, ang dapat nating gawin ay maging alerto, maging maingat tayo kasi tayo ay pinaalalahanan sa Bible. Anong sabi sa Ephesians chapter 4 verse 27? Give no opportunity to the devil. Huwag nating hayaan yung devil na magkaroon ng opportunity na tayo ay atakihin, tayo ay i-access, di ba? I-access yung mind natin, i-access yung katawan natin. Huwag nating hayaan na mangyari sa atin yun. So dapat ay mapagmatsyag tayo. Tulad ng pinaalala sa atin sa Bible sa 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9, be alert and sober-minded. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him, standing in your faith, because you know that the family of believers throughout this world is undergoing the same kinds of suffering. Pinaalala sa atin sa Bible na maging alerto tayo, maging mapagmatsyag tayo, at dapat matino tayong mag-isip. Kasi alam natin, ang mga kaaway natin gagawin lahat para ipahamak tayo, gagawin lahat para ma-access nila tayo, no? Para sila lang magpapatakbo sa buhay natin. Sinong mag-aakala na yung simpleng tubig na yon, na iniwanan mong bukas magdamag tas ininom mo, ay pwede palang gamitin sa iyo ng mga kaaway para ikaw ay atakihin, para ikaw ay maging under spiritual attack nila gamit lang yung tubig na hindi mo inaakala na pwede palang gamitin laban sa iyo, no? Kaya dapat ay maging maalam tayo dito, dapat maging maingat tayo sa lahat ng oras para hindi tayo maging biktima ng mga witches na to, para hindi tayo maging biktima ng mga demon na ito, no? So, ang una na panganib na hatid ng pag-inom natin sa tubig na iniwanan natin na walang takip, no, sa mesa, ay ang tubig na ito ay pwedeng i-access ng demon para magpasok sila or mag-deposit sila ng substance dyan. Yung substance na pwede kang bigyan ng sakit, yung substance na pwede kang mapahamak, di ba? At saka, pangalawang panganib na hatid dyan ay tulad ng sinabi ko, kayang i-access ng witches yan para i-curse tayo, para sumpain tayo. Kasi tulad nga ng sinabi ko, kaya nilang pumasok sa mga bahay natin through astral projection. Kapag nakitaan nila yung mesa ninyo na mayroon kayong tubig na iniwanan na walang takip, ay pwede nilang i-access yan. Sumpain kayo para kayo ay magkasakit. Sumpain kayo para i-drain yung energy ninyo or para mawalan kayo ng passion sa mga godly works ninyo, no? At para taniman kayo ng confusion or pagkalito. Kaya dapat talaga ay maging aware tayo sa ganitong gawain ng mga kaaway natin. Kung ayaw natin na mapahamak tayo, no? So, kunting ingat lang kasi alam natin na ang kalakaran ng mundo natin ngayon ay pasama na ng pasama. Marami na itong mga nagpa-practice ng witchcraft. Hindi natin alam na tayo ay targeted pala nitong mga witches na to. Na hindi natin alam na tayo ay isa pala sa listahan ng mga witch na to para atakihin. Kaya dapat na lang ay mag-ingat tayo. Ang gagawin natin, wag na nating inumin. Halimbawa, no, mayroon tayong mga naiwan na tubig na hindi natin naubos, na walang takip, hinayaan natin magdamag. Wag na nating inumin yan. Kung ayaw natin na yan ang magiging dahilan, yan ang gamitin ng witches para sa atin, no? Wag na nating inumin, kung hindi itapon na natin yan. At saka bago tayo uminom ng tubig, siguraduhin natin na naproteksyonan natin yung tubig na iniinom natin sa pamamagitan ng prayer. Kasi ako mismo personally, hindi ako uminom ng tubig hanggat hindi ko pinagpipray over yung tubig, no? Ganito yung sinasabi ko.
Heavenly Father, I cancel the evil assignment of the enemy against this water from the source. I annul every incantations that has been spoken against this water. I cancel also every sicknesses assignment that would try to enter my body through this water. I cancel also every negative words of curses that has been done, that has been cast against this water. And I declare that no weapon formed against this water shall prosper, and every tongue which rises against this water I shall condemn them. I declare that this water will give mental clarity, not mental confusion. This water will give life to my body, not death. I declare that this water will strengthen me, not weaken me. I declare that this water will build me up, not to tear me down. And I declare that this water will give strength to my body and not weakness. And I declare that this water is pure in the spirit realm, in Jesus' mighty name. Ganun ang ginagawa ko, no? Para sa protection yun. Kasi alam natin na ang curses na yan or ang incantations na yan, sinasabi nila yan true words. Kaya ang panlaban natin para i-cancel yun ay true words din. Diba? I-cancel natin true words, i-cancel natin true prayer. Magsalita tayo para makancel kung ano man yung diniposit ng mga kaaway natin sa tubig na yan, mawalan ng visa. Kailangan natin i-cancel sa pangalan ni Jesus. Diba? Gamitin natin yung authority na binigay sa atin ni Jesus Christ para mapaglabanan natin yung mga kaaway natin, para kung ano man yung assignment na naka-attach doon sa water na iniinom natin ay hindi sila magtagumpay. Kahit na yung tubig na yan ay binili ninyo sa labas, halimbawa ay nag-refill kayo ng tubig sa labas, kapag kayo kasi targeted ng mga witches na ito, ay halimbawa yung napagbilhan nyo ng tubig ay nag-aaral ng witchcraft yan, pwede silang magbigkas ng incantations dyan, pwede nilang i-curse yan bago yan i-deliver sa iyo. So ngayon, kung hindi ka aware, kung hindi mo na i-cancel kung ano man yung incantations at kung ano man yung curses na sinabi nila doon sa tubig na dineliver sa iyo, tapos inumin mo, ay mapapahamak ka talaga. Kaya maganda na yung mag-ingat tayo, maganda na yung maingat tayo kaysa magmaang-maangan tayo, no? So kahit na hindi naman siya contaminated na tubig, kailangan nating ipag-pray para sa proteksyon natin, para sa proteksyon ng tubig na iniinom natin, no? Kaya dapat lang talaga ay maging maingat tayo sa lahat ng oras, kasi nga tulad ng nakasaad sa Bible, ang panahon natin ngayon ay pasama na ng pasama, no? Kaya dapat tayo, magkaroon tayo ng discernment para maproteksyonan natin yung sarili natin, para hindi tayo maging biktima nitong mga witches na to, hindi tayo maging biktima ng kingdom of darkness, para hindi mapahamak ang buhay natin, hindi mapahamak ang spiritual life natin, no? So, yun lang naman yung aking maishishare sa inyo sa araw na to, guys. Sana may natutunan kayo sa akin sa video na to. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!